Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV sa YouTube channel. Yes! Alright, pag-usapan natin ang larong Gilas. Aba! Congratulations sa ating Gilas Pilipinas. Noong Huwebes, nanalo sila kontra Hong Kong. At kamakailan lang nanalo ang Gilas Pilipinas. Pagkatapos sa Hong Kong, nanalo naman sila sa laban dito sa Chinese Taipei. Ang final score natin ay 106-53. Alright, so tambakan na naman, ano? Okay. So tingnan muna natin itong naging quarter scoring, ano? Okay, sa first quarter, ang ating naging score dyan ay 26-13. Umalago agad sa scoring ang Gilas Pilipinas. So, yan ang nangyari sa first quarter. Hanggang sa dulo to actually, naging average na scoring natin per quarter, mga 25, 26, ano? Alright, may 27 pa, no? Sa Taipei naman, naging consistent din sila. Kaya lang, mababa yung scoring nila. Okay, ang naging average scoring nila is mga 13, 14, ano? So, kinalabasan, no second quarter, 26-14. Third quarter, medyo mas malaki ang production natin, 30-14. 24-12 pagdating sa fourth quarter. Ang final score nga natin, ulitin natin, 106-53. Alright, first quarter. Ang mga unang bumida dyan, ano? Si Kai Soto at saka si JB, si Justin Brownlee. Okay? Sila yung nanguna sa opensa. Okay? Sa assist department, nanguna ang Pilipinas. Well, actually, to total domination ng Pilipinas, ano, ng Gilas Pilipinas over Chinese Taipei, ano, lalo na sa stats. Okay? 8-2 sa assist, ano? Field goal percentage, 50-30%. 50% to 30%. Sa rebounds, okay? Out-rebounded natin ang Chinese Taipei 17-10. At sa blocks, would you believe this? 4-1. Sa second quarter, si Kai Soto naman at si Carl Tamayo ang bumida rito. Si Kai Soto laging pumoposte, no? Okay? Sa loob. Walang magawa yung mga ano. Kasi ano tayo ano? Height advantage, malaki ang height advantage natin sa Chinese Taipei. Wala silang malaki. Okay? Hindi sila masyadong ma-height na malaki na team, ano? So kaya yun lang naging advantage natin. Okay? During the halftime, ito yung mga key statistics natin. Again, still dominated by Gilas Pilipinas. That's 53% versus 30% sa field goal percentage. Rebounds, 29-16. Okay? Ang katunayan na malakas tayo sa depensa rito sa larong ito. Defensive rebound, hindi na natin sila binibigyan ng chance, ano? 21-11. Okay? Yan. Sa assist naman, 15-6. Ibig sabihin, pinaiikot natin yung bola ng maayos, ano, na maigi, until we find the open man. Hanggang sa makascore, ano? Nadagdagan yung blocks natin kanina magmula sa first quarter ng 2. 6-1. 3 rito, kalahati do sa 6 mula kay Kai Soto. Okay, nag-RTS itong si Kai Soto, no? Return to sender, no? Alright. So, personal fouls. Mas konti para sa Gilas Pilipinas, mas marami sa Chinese Taipei, 4-10. Mamaya didiscuss ko yung personal fouls na yan, ano? Okay. Tungo tayo dito sa third quarter. Alright, sa third quarter, ang mga bumida naman dito uli, si Justin Brownlee, si Dwight Ramos, okay? Dwight Ramos, at si Kevin Quiambao. Ayan. So, Kevin Quiambao, masipag, magaling na bata ito. May potential ito. Wag pakakawalan ito ng Gilas Pilipinas. Okay? Yan ang nagiging nakikita kong future para sa kanya, no? Okay. At sa third quarter, ipinakita ng Gilas Pilipinas yung kanilang passing skills, lalo na itong mga big men
Kung meron ako napansin na laro play, ano? Yung poposte si Kai Sotto, tapos iikot si Dwight. Gagamit siya ng maraming screen. Pupunta siya sa gitna, sa free throw line. Pasa agad kay Pasa ni Kai kay Dwight. Tira. Pasok. Marami ng beses na ganun, ano? Kahit nung sa Hong Kong na laro, ang gumagawa naman nun si Scottie Thompson, ano? Ngayon si Dwight Ramos naman ang pinagagawa, no? Napakaganda ng mga pasahan nila. Pati sa fast break, no? So, sa turnover, medyo hindi sila, konti lang ang turnovers nila, no? Okay, sa defense, napakaganda ng depensa. Yung switching pagka nagpipick, ano? Nag-set ng pick yung kalaban, yung Chinese Taipei, nakakaagapay yung dapat dumipensa sa susunod kasi mahuhuli yung babangga sa pick eh. So, kailangan mag-switch yung depensa. So, hindi makaporma, hindi makatira sa labas yung Chinese Taipei. Napakaganda ng depensa nila kagabi. Okay? So, after ng game, sa fourth quarter, halos ganun din, ano? Kumbaga sa fourth quarter, talagang lumayo na. Okay? Lahat sila nag-contribute, walang naiwan. Okay? Yung iba, konti man ang points, pero in terms of rebounds, in defense, yun naman yun ang doon sila nag-excel, doon sila bumawi ika nga. Just the likes of CJ Perez. Lang siya, 4 points lang yata siya, no? Pero depensa sa rebounds, sa steals, ginawa niya yung trabaho niya. Okay, tsaka yung pagpa-facilitate ng bola, no? Hindi niya binuwaya. Okay, o hindi niya sinarili, no? Diyan makikita natin yung teamwork, no? Alright. So, punta tayo dito sa final statistics. No? Halos ganun pa rin, ano? So, field goal percentage, 55% para sa Gilas Pilipinas, 30% para dito sa Chinese Taipei. Sa 3-point percentage, 43% para sa Gilas, 24% lamang para dito sa Chinese Taipei. Sa free throws, ito, very remarkable, ano? 81%, napakataas ito para sa isang team, ano? Minsan, isang team nag-average na ng mga 70, 75, pero ito napakataas, 81, ano? As against 50%. Ay, mamaya, mayroon tayong i-comment dyan, ano? Rebounds, obviously, out-rebounded dahil malaki tayo, 57-29. Alright. Tapos sa assist, mas nadagdagan pa, no? 30 assist, no? Sa isang laro lang. Yung maka 22 assists ka lang, 23, sure panalo ka na. 30 assists pa. Okay? Tambak pa nung wala pang masyado assist yung kalaban. Panalo na talaga yan. 30-11, mga kababayan. Blocks, mas dumami pa. Nagdagan pa ng 2. 8-1. Okay? Turnovers. Alright. Mas marami sa Chinese Taipei. No? 16 turnovers as against to 10. Okay, ibig sabihin, we handled the ball very well. Now, in terms of stealing the ball, sa depensa natin, 10-8. Alright? So, mas marami tayo ng 2. Alright. Personal fouls, 8-13. Ang katunayan na napakaganda ng depensa, mga kababayan, eto. Na-depensahan nila ang Chinese Taipei ng maganda without fouling too much. Hindi sila masyado nag-foul. Okay, may 8 sila, pero tingnan nyo yung kabila naman, 13. Kaya mapansin nyo, wala masyado free throw ang tingnan nyo, balikan natin yung free throw percentage. 81-50%. Hindi naman kasi nagtitira sa free throw yung yung Chinese Taipei. Hindi tayo na-penalty sa isang quarter. Hindi tayo pumapasok sa penalty situation. Okay? Kaya walang opportunity para sa free throw yung Chinese Taipei. Bakit? Hindi natin sila masyadong pina-foul. Pero, matindi ang depensa natin. Yun ang maganda. Okay? Yan. Okay. So, yan ang isang bagay na remarkable sa nangyari kagabi. Defense without fouling too much. Yun ang magandang depensa. Alright, dito naman tayo sa
mga nanguna, mga leading scorers, ano? Okay, of course, nandyan si Justin Brownlee with 26 points, 13 rebounds, and 5 assists. Kai Sotto with 18 points rather, 10 rebounds and 5 assists. Dwight Ramos follows next with 12 points, 3 rebounds, and 1 assist. Carl Tamayo, maganda rin ang nilaro ni Carl Tamayo. Ano siya, umalagwa or nag-perform siya na maganda noong third quarter, ano? 11 points, 6 rebounds, and 2 assists. And then you have Kevin Kembao with 10 points, and 6 rebounds, and 1 assist. Okay? With the likes of Carl Tamayo and Kembao, Kevin Kembao, these are the future Gilas na papalit dun sa mga medyo magkakaedad na, as magre-retire na, no? Including Dwight Ramos, I should say, Kai Sotto also, no? Yung mga bata, yung mga young ones, very promising future. Ayan ang nakikita ko. Okay? Maganda ang kinabukasan nila. Okay, just some comments on the performance after the first window. Okay? This is for me, sa akin, this is the best Gilas team ever, if not the best, one of the best. Napakaganda ng composition, nung gelling nila, nung yung kanilang cohesiveness. Yan, yung teamwork nila, napakaganda. I really don't know kung sino ang motivational coach nila doon, pero palagay ko lahat sila nagtutulong-tulong to motivate the players the correct way. Okay, kasi meron tamang paraan ng pagmo-motivate ng players, para ganahan silang maglaro. Nandun din yung crisp passing nila, ball sharing, okay? Team spirit, as I've said earlier. Lahat nag-contribute. Wala yung parang heavy scorer na i-score ng 50, 40, 50 na parang import, super import. Tapos yung locals, mababa ang production. Lahat sila well-distributed ang puntos. Okay? Ayan. I should commend Coach Tim Cone for this. Yung good rotation of people, of personnel inside the court. Palit para hindi mapapagod. Okay? Lalo na si Kai Sotto, he had the luxury of resting Kai Sotto. Why? Because yung pumapalit, maganda rin ang ginagawa eh. With the likes of Carl Tamayo, no? Okay? So, and Kevin Kembao. So, maganda yung rotation ng mga tao ni Coach Tim Cone. Okay? Isa pang napansin ko sa Chinese Taipei. Okay, sila? Maliit sila. Supposed to be pag medyo maliit kayo, medyo kulang kayo sa height, babawiin niyo sa bilis or sa speed, Kaya lang napansin natin kagabi, siguro to nabasa rin ni Coach Tim Cone. Mabagal ang Chinese Taipei. Bakit? Anong katunayan? Tim Cone can afford to have Kai Sotto handle the ball inside, at makipagsabayan sa takbuhan. Okay? Kasi nakakababa agad sa depensa yung Gilas Pilipinas pagka nakakakuha ng bola na yung Chinese Taipei. Nandiyan na yung depensa ng So ibig sabihin, well, bata pa naman si Kai, So at saka medyo lanky siya. So maaari sa skill niyang tumakbo, mabilis din siya, as kahit 7-footer siya, Pero contributory factor din yung pagiging siguro mabagal din ng Chinese Taipei, kaya Tim Cone decided na okay lang yan, nandiyan si Kai Sotto, kaya makipagsabayan yan, mabagal naman yung mga manlalaro ng Chinese Taipei. So nandun yung supalpal, supalpal factor. Sige, lahat ng mga tira ng Chinese Taipei, At saka yung mere presence lang kahit di man nupalpal si Kai Sotto, just the mere presence of Kai Sotto inside, maiiba na yung tira ng ng kalaban,
Okay, yan ang isa sa mga nakita natin. Isa pa nakita natin dito sa Chinese Taipei, they are slow to react to the sa depensa, sa double teaming. Di nasa poste na si Kai Sotto. Single coverage lang gagawin nila. Pero pag nandun na sa loob, gumalaw na, saka darating yung pangalawa, wala na. When Kai Sotto is very deep inside, mahirap mo na mapigilan yan. Okay? Yan ang mga napansin natin kagabi. At isa pang punto ito. During the ito, katunayan na may comment kasi si Kai Sotto dito, no? Sabi niya, this system, tong coaching na ito, na nararanasan niya, is the most comfortable coaching that he had, experience. Okay? Ang katunayan niyan, na-utilize siya, tsaka motivated siya, halatang halata mo sa kanyang demeanor kagabi. Okay, sa laro niya kagabi. Okay? Ako, napansin ko sa mga previous coaches na humawak kay Kai Sotto, okay, underutilized siya. Okay? Binabangko siya, inuupo. Napakatagal na panahon, hindi masyadong hinaharness o ginagamit yung kanyang talent. Napakatangkad ng bata. No? Pwede isabak sa loob para masanay, Isang yung skill ng bata. Kaya kagabi nakita ko yung tunay na laro ni Kai Sotto. Dati hindi ko nakikita kasi dahil tinatago sa cabinet. Okay? Dapat inalabas niya sa cabinet, ginagamit para masanay. Okay? Para mas ma-develop niya kaniyang skills sa mga susunod pang mga panahon na future Gilas natin yan Dapat ginagamit niya. Underutilized siya dati. Ngayon nagagamit siya. Kudos to Coach Tim ko na ginamit mo rin to si Kai Sotto na dati hindi naman ginagamit, tinatago lang sa cabinet. Okay? Bumubutas lang ng bench, ayan. So, nung nagkaroon ng malaki sa gitna, ayun. Kick out pagka double team, dun sumentro ngayon yung opensa, magaling pumasa to si Kai Sotto pala, Kaya, ayan. So, yun. Kakalabanin natin ng New Zealand. Okay? Hindi ko lang alam kung anong petsa, Pero, yun na lang yung ating kakalabanin, Kasi tapos na yung Hong Kong at saka Chinese Taipei. Alright, punta tayo sa schedule ng ating mga susunod na windows. Alright, lalagay natin dyan sa screen. Ang next window, November 21, 2024. At ang third window is February 20, 2025. Yan po, mga kababayan. Mga ka-PBA, mga ka-FIBA. Nabubulol pa ako. Okay. Ayan po ang ating updates mula sa Gilas. Okay. Final score. Kalaban natin ang Chinese Taipei 106-53. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo sa ating analysis ng statistics ng Gilas Pilipinas. Mag-subscribe at mag-like po tayo sa ating mga video na ginagawa o ina-upload. Talking Toshi TV sa YouTube channel at sa Facebook account po natin. Talking Toshi TV rin po. Paki-like na rin po at follow. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagtutok sa ating mga video. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel. Ingat po tayo lahat at maraming salamat po.